Ngayon mga ka-TH, pag-usapan naman natin itong X na sign marker na sinend dito sa ating sa ating ka-TH. So ka-TH, napakaganda nitong sign nito mga ka-TH. I think maka-jackpot ka na nito ka-TH kasi yung ganitong klaseng sign kasi mga ka-TH, bihira lang natin to makikita sa isang area. Yung mga area na kung saan maraming history, yun talaga yung mga area na kung saan mayroon tayong makikita ng mga ganito klaseng X. Tulad ko ka-TH, dito sa mga area na pinuntahan natin, mayroon tayong nakikita ng mga malalaking X. So ngayon, gagawa tayo ng partial decoding tungkol dito sa X marker na yung na-discover, okay? So ito ay kaparihang-kapariha doon sa ating na-discover ka-TH. Mayroon tayo ditong na-discover na X marker ilang buwan yung nakalipas. Ganito yung kanyang forma. So malaki yung kanyang grave, yung kanyang stroke o kanyang nakaukit. So ito, yung ganitong klaseng marker mga TX, no, mga X marker, mga logic to ka-TH, hindi ka dapat dito direct to the point nagpo-point out doon sa treasure, okay? Sa isang paraan ng paghanap ng treasure sa mga X marker, doon tayo nagbe-base sa dot, okay? Mayroon tong dot ka-TH eh. I think natabunan na siya ka-TH. Mayroon pa itong malaki kasi itong batong ito. Kung hukayan pa ito ng kunti, mayroon tong makikita dito sa ibaba. Pero based dito sa ating nakikita ngayon, mapopoint out na natin yung kanyang itinuturo na direction. So, nandito sa right side, yan o, makikita natin kahit medyo madilim ng konti, pero meron siyang sukat. Ito yung sukat dito sa kabila. And meron ditong dot. So, nandito sa right side nakalagay yung dot. So, ngayon, ang pag-remap dito ay opposite. Okay, so kapag mga sign ng mga ka-TH, kailangan nyo parehang i-remap bago i-scan o bago i-detect. Okay? Kasi kapag magte-treasure hunting kayo, kapag on the spot ay diretso gagamit agad na dowsing rod, detector, wala naman kayong binasihan, okay? So dapat before natin i-scan yung area, dapat gawa natin ng decoding and remapping para mas mabilis mo-point out yung pinagbaunan, okay? Yan yung purpose ng decoding, okay? So dito, X marker, pag-usapan naman natin yung pinagbaon. Ibinaon ka TH kapag mga X marker na mga sign ang ating makikita. Okay? Kapag mga X marker na malaki na yung hugis ay ganito, ang ibig sabihin yan, big volume of deposit. Kaya nga, malaking X yung kanilang inilagay kasi malaking deposito yung kanilang inilagay. Merong mga X na ating makikita na maliit lamang. So yung mga X na maliliit lang, yun yung mga confirmation ng mga pagbaon na meron silang ibinaon doon sa area. Pero ito ay mga big volume of deposit. Okay? So yan yung ibig sabihin yan ng ibinaon dito sa X na ito. Ito ay big volume of deposit. So ngayon, kung i-remap nyo ito, opposite direction yung kaniyang itinuturo. Kung ating mapapansin dito sa my right side, meron ditong isang linya. Yang linya na yan, tapos merong dot, yan yung ibinaon na treasure. So, yung totoong ibig sabihin nito is nandito sa left side. Okay? So, opposite yung kanyang itinuturo. Kung kaya, kung tayo ay mag-a-analyze at magdidecode ng sign, hindi tayo direct to the point, nagpo-point out doon sa area na pinagbaunan nila. Okay? Kasi mga opposite direction yan mga ka-TH. Mga logic yung ginawa nila. Kung kaya, kung tayo ay mag-follow doon sa traditional or doon sa ginawa nilang libro,
meron kasi silang ginawa na libro mga katiits na lahat ng mga sign na kanilang ginawa ay doon naka-ukit, okay? So, yung libro na yon ay Amerikano yung may hawak noong unang panahon. And then, ibinigay sa isang Pilipino, nagbigay siya ng isang kopya, okay? So, ngayon, yung kopya na yon ay ginawa ng libro. Kung kaya, yung bihira lang yung mayroong libro nun, okay? So, itong X na ito, itong X marker, yung pag-remap dito ay dito tayo sa left side uuna, okay? So, dito sa left side, wag dito sa right side kasi ito ay opposite direction katiits. Hindi ito direct to the point na i-point out natin dito sa right side. Kapag mga X, opposite direction talaga yan. Kung ang dot ay nandito sa left side, ang ibig sabihin, dito tayo maglalakad sa right side. Kung ang dot ay nandito sa right side, ibig sabihin dito tayo sa left side. So, dito tayo sa left side. So, ano naman ang purpose nitong linya ito katiits? Yan o. Di ba mayroon siyang linya? And then may dot. Ang purpose ng linya na yan yung magsisilbing sukat o tansyang distansya galing dito sa batong ito patungo doon sa pinagbaonan ng treasure. Okay? So, yan yung purpose niyan. Sukat galing dito sa sign patungo doon sa pinagbaonan. Minsan, meron silang nilagay dito na mag-giveaway sa mismong sign. Pero bihira lang yan mga tiits. Doon talaga yan sa mga unahan distansya pa yan yung big volume of deposit. Okay? So, kapag niremap na ninyo ito, and then doon sa unahan, mayroon kayong dalawang bagay na dapat tingnan. Okay? Mayroon kayong dalawang bagay na dapat tingnan doon sa unahan katiits. So, ano ba yung dapat tingnan nyo doon? So, dito, kung ang sukat nito ay nasa around 7 inches, ibig sabihin, 5 meters, galing dito sa batong ito, patungo doon sa unahan, doon natin makikita yung digging spot o doon sa pinagbaonan nila. And then doon, yung dalawang bagay na dapat ninyong tingnan, bato, stone with unique shape, or old tree, or century tree. Okay? Bakit nga ba katiits? Kasi usually, naglalagay yung mga Hapon ng mga treasure doon sa mga puno na kung saan mga matitibay at mayroong mga pangalan. Okay? Isa sa mga halimbawa dyan yung mga acacia tree. Mayroon pa yung isang puno na kung saan pinapaputol noong unang panahon. At pangalawa is bato, stone with unique shape. Okay? Kasi yan yung mga treasure mark ng bato. Ang ibig sabihin, mayroon silang ibinaon dyan. Isang marker na bato. Kasi yung purpose niyan mga tiis, malalaking bato na mayroong kakaibang disenyo para hindi yan ma-dislocate, hindi yan mawawala, at hindi yan basta-basta maaanod ng tubig. Okay? Kasi napaka-importante niyan mga tiis. Kasi nandyan na yan ibinaon nila yung treasure. Kahit wala ng gold detector na gagamitin yung mga Hapon, ay kaya nilang hukayin mga tiis kasi meron silang marker na inilagay. Okay? So, yan yung purpose niyan mga tiis. So, doon sa unahan, based doon sa ating na encounter na ganitong sign, sa puno mga tiis yung aming nakita dito. Sa X marker na aming nakita, puno siya katiits. Isa siyang old tree na kung saan bagong sibol na siya. Okay? Yung pinaka-puno niya ay namatay katiits. And then meron na siyang bagong sibol. So tips ko sa inyo katiits, kapag titingin kayo ng mga old tree, doon kayo magbe-base sa mga ugat. Kapag malaki na yung mga ugat, and then meron siyang malaking puno sa ibaba na merong ugat, ang ibig sabihin yan, matanda na puno na yan. So ngayon, the most interesting part, doon sa harapan ng puno, meron tayo doong na-discover na isang bato na kung saan meron siyang nakaukit na parang kanal. Okay?
So napaka ganda katiits. Kasi yung kanal na iyon na parang sapa, kapag malalagyan siya ng tubig, para siyang falls. And then yung bagsakan ng falls, doon sa may unahan. Doon sa may bagsakan katiits. And then yung kanyang binagsakan, para siyang simentado. Okay? So nandoon yung digging spot. At doon nga, paghukay ay doon na-recover yung giveaway. So yung ginawa nilang pagbaon nito is 2 layer. First layer sa 5 meters, second layer sa 10 to 20 to 30 meters na yung lalim, nandoon na yung nakalagay yung big deposit. Okay? So ganyan yung ibig sabihin ng X marker katiits. Yung sign na discover dyan ay napakaganda. Isa yung legit na marker sa isang Yamashita treasure. Okay? So yun lang katiits, at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, and then paka-like na rin ating video, and hit the notification bell para ma-update ka sa ating panibagong video. So yun lang katiits, maraming salamat sa panonood. Okay?